Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 4:00 makalipas na ang ika-5 ng morning, pong araw na ito ng Lunes, silipin na po natin ang mga umaarang headline. Arangkada Balita. Proseso ng pag-i-import ng mga agri-products, pinaluwag na ni Pangulong Marcos. Arangkada Balita. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, lalarga na bukas. Arangkada Balita. Bilang ng mga tatakbong party list group, tatapyasin na ng COMELEC. Arangkada Balita. Sa ibayang dagat, halos 2 buwan bago ang halalan, mga kandidatong pinapatay dyan sa Mexico na dadagdagan pa. Arangkada Balita. Sa sports, rower Giovanni Delgado pasok na sa Olympics. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines 2024, aba, nagpatalbugan sa swimsuit challenge. Arangkada Balita. Sa inaabangan pong viral, sana kung maipasok natin mamaya. Papa! Ganda niya na. Pak na kasi. Mamaya po yan. Arangkada Balita. Nga po ay Lunes, Abril 22 ng 2024. Dito pa rin po sa bilang may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga marangkadang balita, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaluwag sa importation process ng mga agricultural products bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin lalo ng pagkain. Ito'y sa gitna ng mga limitasyon na nagpapataas sa importation cost at naglilimita sa supply ng mga farm products. Ipinag-utos din ng punong ekotibo ang mas mabilis na pagproseso ng mga agricultural imports sa Bureau of Customs. Bumuo rin ang Pangulo ng isang surveillance team na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng kautusan. Arangkada Balita. Bagya namang tumaas ang presyo ng bigas ngayong linggo o ayon kay Agriculture Assistant Secretary at spokesman Arnel de Mesa, umabot sa 51 pesos hanggang 52 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular at well-milled rice kumpara sa 50 pesos hanggang 51 pesos na halaga nito noong nakalipas na linggo. Dagdag pa ni Assistant Secretary de Mesa, nako, kamot ulo na naman yung ating mga budget officers, ang mga nanay. Siyempre, rice is life di ba? O ayon pa kay Assistant Secretary de Mesa, inaalam pa ng Department of Agriculture, National Food Authority at iba pang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Nakalungkot naman ito. Pinagdiin pa ng DA na bagamat hindi gaanong nagmahal ang naturang pangunahing bilihin, pataas naman ang trend ng presyo ng bigas. Arangkada Ano ba yan? Inaalam
pa rin ho nila. Mamaya aalamin din ho natin yan. Yan pong mga sagot sa mga isyong bumabalot po sa sektor ng agrikultura. Samantala, mas pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang construction hours at round-the-clock emergency repairs para sa mga proyektong bahagi ng Build Better More ng administrasyon. Ito ayon sa video message ni Pangulong Marcos ay upang matiyak, o ayon kay Pangulong Marcos mismo ay upang matiyak na mabilis na matatapos ang mga proyekto at agad na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Ugday nito pinatitiyak din ni PBBM na matibay at hindi substandard ang mga gagamiting materyales sa mga itatayo o itinatayong infrastruktura upang matiyak tatagal ito at hindi makapeperwisyo sa publiko. Samantala, inihayag din ng punong ekotibo na bibigyan prioridad ng pamahalaan ang mga proyekto na nakasusunod sa mga pamantayan bilang bahagi ng inisyatibo ng gobyerno sa pagtugon sa climate change. Arangkada Balita! Arangkada na bukas, araw ng Martes, ang panibagong dagdag bawas. Wow! Sa presyo ng mga produktong petrolyo, ayon sa mga kumpanya ng langis, aabot sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo. Ang dagdag bawas ba ito o taas presyo? O pareho, no? O may mga produkto, no? Habang rollback, itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina, 40 to 60 cents so yan. Pero meron pang 60 sentimo, 60 cents, hanggang 85 centavos naman ang rollback. Ang malinaw sa kada litro po ng diesel at kerosene. O nga, una nang pinaliwanag ng Department of Energy na bagamat may epekto pa rin ang geopolitical tension sa Middle East, mas nangibawaw ang epekto ng mahilang demand ng Estados Unidos at China sa pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene. Gayunman, binabantayan ng mga analyst ang magiging resulta sa merkado ng pagganti. Ito na, ng Israeli forces noong Biyernes sa pag-atake naman ng Iranian forces. Arangkada Balita! Kasi pa rin po sa langis, pinapapaspasan na ni Makati 2nd District Representative Luis Campos Jr., Vice Chairman ng House Committee on Appropriations ang pagpapalabas ng 2.5 billion pesos na fuel cash subsidy sa mga PUV driver. Ito sa gitna ng sunod-sunod na lingguhang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, lalo sa diesel. Pero meron pong rollback sa diesel. Katiting po ito na rollback. Ayon kay Congressman Campos, dapat inihahanda na ng pamahalaan ang pagpapalabas ng 2.5 billion pesos subsidy upang maging mas mabilis ang pamamahagi nito kapag naabot ang inilatag na kondisyon. Sana naman. Binigyang din ng kongresista na malinaw na nakasaad sa 2024 General Appropriations Act o GAA na maaari nang ipamahagi ang ayuda sa sandaling umabot sa $80 per barrel sa loob ng 30 araw ang presyo ng krudo sa Dubai, yung tinatawag po na Dubai crude. Ngayong taon ay umabot na sa 9 pesos at 30 sentimos ang itinaas ang presyo ng gasolina, habang sa 6 pesos at 5 sentimos ang itinaas sa diesel. Una nang inanunsyo ng Department of Budget Management na naibahagi o naibigay na sa DOTR ang 2.5 billion peso fuel subsidy para sa mga apektado ng oil price hike. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman ang Department of Transportation na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa sandaling dumami ang mga gumagamit ng electric vehicles. Ayon dito kay Transportation Executive Assistant to the Secretary Johnny Jesbundo. Maliban sa nakakatulong ang paggamit ng e-vehicle sa pagkakaroon ng malinis na hangin, posible din itong maging solusyon sa problema ng mga motorista sa patuloy na pagsirit ng presyo ng gasolina. Gayunman, dapat anyang i-regulate ito ng pamahalaan lalo na't maraming na itatalang insidente sa kalsada na kinasasangkutan ng e-trike at e-bikes.
Nitong 15 ng Abril, naging epektibo ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab, e-bike, e-trike at iba pang light e-vehicles sa mga pangunahing kalsada sa NCR. Bagamat ipinag-utos o pinigil ito ng Pangulong Ferdinand Marcos. Pero meron naman huyang grace period kung saan hindi nga mo natitikitan, pagmumultahin at i-impound ang mga mahuhuling e-vehicle. Arangkada Balita! Speaking of transportation, eto, makinig ho kayo, ha? Lalo ho yung mga rider, ha? Yung mga sumasakay po sa motorsiklo. Pinag-aaralan na ng DOTR ang paglalagay ng sariling motorcycle lane, hiwalay na lane para sa mga motorsiklo sa EDSA upang maibsan ang matinding traffic congestion sa lalo kapag rush hour. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, nagkaroon na ng inisyal na talakayan ang DOTR at MMDA hinggil sa pagkakaroon ng dedicated lane para sa mga motorsiklo. Ispusa na rin niya ugnayan ng dalawang ahensya upang matugunan ang traffic situation sa EDSA, lalo't kapansin-pansin na inuukupa ng mga motorista ang lahat ng lane sa nasabing kalsada. Sobrang dami na ho kasi ng sasakyan. Ipinunto pa ng kalihim na sa pamamagitan ng nasabing proyekto ay mababawasan ang economic cost ng traffic yung nalulugi po sa ekonomiya dahil sa traffic congestion. Batay sa pag-aaral ng JICA o yung Japan International Cooperation Agency noong 2012 pa ho ito. 12 taon na ho nakakalipas, abot sa 2.4 billion pesos ang lugi sa ekonomiya ng traffic congestion sa Metro Manila kada araw. Pero actually, meron po may updated na ho dyan, umabot na po sa 3.6 billion pesos ang lugi sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic. Arangkada Balita! Matagal ng problema yan Parang ano yan pag pasukan, di ba? Pag umuulan, o kulang ng, pasukan, umuulan, walang natataon na June, maulan, walang pasok. Yes. Pagka pasukan, bukod doon, kulang ng guro, Yan. kulang ng silid-aralan, Yan. kulang ng mga ganito. Sabi nga nila perennial problems. Ikaw ba na. papayag ka na lagyan ng motorcycle lane ang kahabaan ng EDSA? Oo, payag ako. Bilang, hindi ako nagmumotor yung asawa ko. O, mas maganda siguro yon para diretso, hindi na singit ng singit. Diba? Kasi Yan. delikado pag singit ng singit Lalo na kung may mga sakay pa, diba? So kung may mga pabor, meron ding tutol at meron din pong nagdududa. Sapagkat, Ate Juday, syempre kapag nilagyan mo ng motorcycle lane ng EDSA, meron ding bike lane. Nako. So, Ay, siguro ako para sa akin, huwag ng bike mababawasan. lane. Huwag na lang ang bike lane, doon na lang pumasok sa mga looban, di ba? Maraming dapat i-considera Oo. dito sa... Kasi hindi naman ho kasi kabuuan ng EDSA ay... Lalagyan. I mean, Ay, oo. hindi pantay. Oo, di ba? Kasi may bahagi ng EDSA na makitid, Mayroong may bahagi na malawak. malapad. So, dapat i-consider. Sa Maynila, di ba? Siguro dapat sampulan nyo ho muna yung ibang mga lugar. Try nyo kaya sa Rojas Boulevard. Naku, pwede rin. Pwede, di ba? Yung Oo, iba. kasi madami ring dumadaan all over na yung motorsiklo naman din kasi ngayon bilang mabilis nga mode of transportation, di Laging ba? traffic talaga, lalo pag rush hour. Mamaya ho, rush hour. Nako, ingat-ingat pa rin tayo ha. Samantala mga kaibigan, mahigit 1 linggo bago tuluyang matapos ang pinalawig. Huli na ito ha? Huli na daw ba ito? Pinalawig na deadline ng franchise consolidation ng PUV Modernization Program. Muling nanindigan ang pinagkaisang samahan ng mga tsoper at operators nationwide, si Kamudi talaga o Piston, na hindi magko-consolidate ang grupo. Hala? Decision. Oo, ito ayon kay Piston National President Modi Floranda Idel, ayon ng mga tsoper at operator na mabaon sa malaking utang. Yun. Muling binigyan din ni Kamodi ang pagsusulong ng rehabilitasyon sa halip na modernization upang mapanatili ang kabuhayan ng drivers at operators. Kaugnay nito, ibinahagi ni Kamodi na muling magkakasa ang grupo. Si Kamodi naman talaga, ng kilos protesta bukas, Oo, Martes, 23 po ng Abril, sa harap naman ng Ba?
Korte Suprema mismo Nako. upang ipanawagan Maynila. na maglabas na ng temporary restraining order laban sa nasabing programa. Sa ngayon, nantay pa rin natin yung decision ng, ng Korte Suprema patay doon sa final natin ng December 2029 at yung House Resolution batay doon sa mga naganap na hearing sa Kongreso. At siyempre, kagibat niyan ay magkakaroon ng pagkilos. Ngayong darating 23 ay magkakaroon ng marcha rally sa harapan ng Korte Suprema. Bahagi ito ng panawagan na sana ay maglabas na ng TRO ang ating katastasang hukuman kaugnay nga dito sa usapin ng aliano sa kanila na pigilan itong usapin ng PUBNP. Samantala, ginit pa po nitong si Camody na hindi intensyon o walang intensyon ng piston at dinamay pa yung manibela din. No? Sa bagay, dalawa sila eh. Dalawa talaga. Oo, na lumalaban dito. No? Na magdulot ng matinding traffic sa ikinasang kilos protesta kamakailan. Anya, nagkaroon lamang ng pagbigat sa daloy ng trapiko dahil hinarang sila last weekend, first 2 days ng mga pulis at hindi raw pinalampas ng welcome rotonda. Wala po tayong layunin na gano'n. Kundi ang layunin lang natin ay makarating sa Mindiola para kung makapagpaliwanag at makapagpaabot kay BBM kaugnay dito sa kalagayan natin. Kaya sa bahagi po namin ay mari namin kinukundi na itong tahasang panggigipit at pangaharang ng ating mga kapulisan. Hindi pa lamang sa may bahagi ng Welcome Rotunda, mismo sa may paglabas pa lamang ng UP o paglabas namin ng Commonwealth ay hinarangan na kami ng mobile ng Quezon City. At yun nga, pagdating nga namin ng Welcome Rotunda, ay hinarang na muli kami hanggang doon sa may ibaba nga ng PLTT sa Welcome Rotunda. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni Piston National President Modi Floranda sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa iba pang paksa ng mga balita, tinitignan na ng Commission on Elections ang mas maikling listahan ng mga party list group na lalahok sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais ng poll body na bawasan ang bilang ng mga grupong tatakbo sa party list system sa 130 simula sa susunod na taon. Iginit pa ni Garcia na maglalagay din ang COMELEC ng mahigpit na panuntunan sa akreditasyon ng mga bagong party list group upang mabawasan ang bilang ng mga kalahok matiyak na pinaka-kwalipikadong grupo lamang ang maaaring tumakbo. Samantala sa kabuang bilang ng mga aplikante, 17 pa lamang ang na-accredit ng nasabing komisyon. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, ko muna tayo ng report mula sa ating DWIZ Patrols. Presyo ng pagkain posibleng mapababa. Good news ito sa pamamagitan ng inilabas na Administrative Order 20 ayon yan sa isang economy solon. Alamin natin ang kabuang detalye, ihati ni Patrol 11, Tina Nolasco. Kumpiyansa si House Committee on Ways and Means Chair at Albay Representative Joey Santos Salceda na magpapababa sa halaga ng pagkain ang bagong nilagdaang Administrative Order o AO20 ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nag-aalis ng non-tariff barriers sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Naniniwala ang kongresista na isang mahalagang hakbang ang naturang AO at kung ganap na maipatutupad ng Department of Agriculture o DA, magbubukas ito ng importasyon ng asukal sa mga industriyang direktang gumagamit nito. Posible rin anyang sa pamagitan ng AO mapababa ang nakaambang pagtaas ng presyo ng isda na merong mataas na non-tariff protection. Anya kabilang kasi ang Pilipinas sa may pinakamataas na rate ng proteksyon para sa mga domestic goods na aabot sa higit kumulang 27% bilang bahagi ng farm receipt sa lahat ng mga produktong pang-agrikultura na nagpapahirap anya sa mga exporter na magbenta ng pagkain sa bansa. Kaya hindi na dapat anyang ipagtaka kung bakit mahal ang pagkain sa Pilipinas. Mabatid na ang naturang AO ay nagmamandato sa DA at Department of Trade and Industry at Finance na agarang magsagawa ng hakbang upang alisin ang mga hadlang na administratibo at non-tariff barriers at higit na paigtingin ang mga pamamaraan at patakaran ukol sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Samantala, mga sakit na covered ng medical assistance, mas pinalawak ng PCSO. Ang balita ihatid yan ni Maine Barreto. Pinalawak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga serbisyong kanilang ibinibigay sa mga nangangailangang Pilipino. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Individual Charity Assistance Division ng PCSO, ilan sa kasama sa medical assistance na ibinibigay ng ahensya ay ang mga sakit na nasa advanced stage katulad ng arthritis, lupus, hemophilia, psoriasis, anti-rejection drugs at komplikasyon sa pagbubuntis. Bukod dyan, may ilang diagnostics ang saklaw rin ng kanilang assistants kagaya ng MRI, 2D echo at PET scan. Kasali po yung nag-preeclampsia o eclampsia. Okay. Yung sobrang taas ng BP, Yes. nag-seizure. Yes. Yan po, kinakover namin yun. Okay. O kaya biglang hingi ka habang Yes. nanganganak. O kinocover din namin yun. O kaya yung sakit sa puso mo. Yes. Oo. Biglang may nangyari Oo. habang nanganganak na yung mga ini-inject pang advanced stages. Oo, na ng po. arthritis. Yun po ang ibinibigay namin. Yung hemophilia. Ano yung hemophilia, madam? Yan po yung Doktora. hindi maampat ang pagdurugo. Kunyari, Okay. mga Hindi siya- batang lalaki, Oo. pag nasugatan, hindi tumitigil. Oh, Opo. So yung mga okay. gamot po dyan, medyo may kamahalan. Injections din po yun. Ibigay po namin yun. Okay. Yun pong sa mga psoriasis. Yun yung hindi rin po yung mga cream na yung po rin mga on the advanced Na stages stage, na oo. yun po binibigay namin. Sa lupus din po, kami po ay nagbibigay din doon. Yung mga rare diseases po, ito po yung tinatawag ng orphan diseases. Yes. Ito po yung minsan mga enzymes, ang mga gamot ini-import pa sa ibang Galing- bansa. At meron po nitong parang specialty clinic sa PGH. Yes, po. Sila po yung Para, nag-import oo. niya, nag-request. Nag-request. Pwede po silang makahingi ng Ng tulong sa assistance, amin. opo. Ganun din po yung mga anti-rejection drugs. Kasi po, mahal po eh. Kunyari, nagpa-kidney transplant, nagpa-liver Yes. transplant. After po nun, hindi naman tumitigil Yes, yun. oo. Mag-anti-rejection po yan. Yes. Mahal po yan, so nagbibigay Oo. din po kami ng tulong para sa At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik ang iba pang malalakit minute ang mga balita dito sa Monday edition ng Arangkada Balita makalipas lamang ng ilang paalalang oras. 27 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na alas 5:32 po ng morning. Tayo po ay tumanggap po, alamin po natin ang reaksyon mula po sa mismong sektor po ng agrikultura. Hinggil nga po dito sa inilabas po na kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos, Administrative Order number 20. Ito po yung pinaluwag po na import process o yung polisiya po sa pag-i-import po ng mga agricultural products. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo Kasendong. Welcome muli sa DWIC. Aliw 23. Good morning po. Drew, at magandang umaga sa lahat. Good morning, Kasendong. Opo. Ay! Opo, kasama po natin si Miss Judith Estrada Larino. Cutie. Opo. Morning. Kasendong, meron pong inilabas po na kautusan si Pangulong BBM na luluwagan po yung mga proseso sa pag-i-import po ng agricultural products. Ano ho ba ang inyo pong reaksyon ho dito? Ano ho yung maaari pong maging implikasyon po nito, epekto po nito? Though maganda po ang hangarin o layunin ng nasabing kautusan, Kasendong. So far naman yung rice, itong pork, itong chicken, never naman na hinihinto yung import. So wala masyadong effect dun sa announcement na yan. Ang nakikita lang natin yung fees, no? Okay. Kasi nakita natin dun sa lumabas na AO.
EO is Oo. na ano na pwede sa wet market, no? Okay. So yun. Mhm. Tsaka yung secondly yung sa sugar. So I think yung dalawa ang medyo concerned, no? Okay. Pero sa other commodities more than minimum access volume lang pinasok ng rice, Aha. more than minimum access volume sa pork, and Mhm. more than minimum access volume sa chicken. So Okay. yun. Sa Wala makatwid, tayong problema. minimal lang yung magiging epekto nito sa local supply kasi andong maliban na lang doon sa asukal at sa isda. Pero how about naman ho doon pagdating naman ho sa volume ng i-import ho ng dito po sa alinsunod po sa AO 20, dapat ho ba may magtakda po ng kumbaga exact yung kung ano lang yung volume na dapat pong i-import, magtakda po tayo ng limit ng quota. So far naman ang rice wala naman limit na pumasok, no? Yung pork and chicken wala rin limit na pumapasok. So Mhm. ang importante yung tariff mabayaran. Wala naman tayong problema kung tama naman yung tariff na pagpasok. Kaya minute natin yung Bureau of Custom last Mhm. month, Okay. and sinabi natin na yung rice dapat ibuwis ng Ilang- 600 pesos per metric 600. tons, no? Hindi yung $500 per metric ton. So, yun ang napag-usapan. Kung sundan naman yan, wala tayong problema. Mhm. Sa tingin ho ninyo, bababa pa ang presyo ng iba pang mga agricultural commodities kapag sa oras po na ito po ay kumbaga ipatupad na, i-implement na kasendong itong AO20, mga ilang porsyento kaya ang maaring ibaba sakali nga po na sa oras na ipatupad na ho na yan? Ang problema kasi natin sa rice is internationally ang price is mataas, no? So 51 na wala tayong nakitang effect sa rice. Sa karne ng baboy and manok naman, Mhm. wala rin tayong nakitang effect dahil continuous naman yung pag-angkat natin sa other countries. Ganun. So maybe dun sa isda and sugar. So yun ang sinasabi natin. The rest depende naman dun effect. sa inaangkat natin sa other countries. Sa sibuyas kaya, sama ba sibuyas yan? Sibuyas kasama, pero marami naman tayong stocks na sibuyas. Mhm. Ang dami naman natin ng harvest. So yun ang babantayan natin kung pumasok ito ng May time, talagang apektado yung white onion na Okay. naka-store sa ating mga Oo. cold storage. Mm. Kasi andong balik ako dun sa bigas, may mga report last week, tumaas daw ng halos magkano yun? Mga 51, no? 54 na, ganun ba? Siguro ba piso kada kilo ng bigas, no? Doon anihan naman, 'di ba? Kasendong, 'di ba? Hanggang Mayo, tama ba Kasendong? Yeah, kung makita natin, medyo bumaba yan, no? Nag-announce tumaas lang Tumaas ang ang merkado, DA di ba? O tumaas sa retail pala. Oh, retail. sa retail. So, dapat hindi pa tumaas yan dahil yung buying ng mga miller na sa 28 pesos pa rin. Maski sumigaw ang NFA ng 30 pesos, hindi naman tumunod ang miller. No? So, dapat ang retail price is nasa 48 to 52 pesos pa lang yung well-mill price. Yung regular meal dapat nasa 45 to 46 pesos. So, paano ito? Saan nanggagaling yung mga ganong kasendong na? Anihan. Tapos, dapat may sapat na supply. Tapos, ba't kailangang tumaas pa sa merkado? Alam naman ng mga Pilipino kasendong, di ba? Talagang rice is life eh. So, kumbaga, mararamdaman yan. Pag mataas yung itinaas talaga, malaki yung itinaas ng presyo mula dun sa pagkabili nila, di ba? Yeah, Ma'am Judy, baka yung nabanggit mo is yung based on PSA, no, last month. Okay. Last month, talagang tumaas ng 54 to
26. Ah, Pero itong Hindi, pero, oo. itong buwan na ito, medyo bumaba nga dahil yung presyo from 30 farm gate bumaba ng 28, no? 28. So kung makita mo dun sa 28 from 30 pesos sa farm gate price ng palay, bumaba ng 28 yung delivered sa mga miller. So yung dating 25-26 pesos na farm gate na fresh, no? Bumaba sa 23 pesos. So yun ang sinasabi natin. Kaya medyo yung delivery sa Metro Manila, bumaba rin yung delivery. And yung retail for the past week, may mas mababang presyo. Pero nung announcement ng NFA na itaas ulit ng 30, so far, hindi pa sumunod ang ating mga miller at traders dun sa 30 pesos na bilihan dun sa mga Farm gate. delivered sa kanila. Issue ng baboy kasan, no? Kamusta naman? Ang mahal na mahal ng baboy. Ayun, Kasendo. medyo mataas, no? Ang farm gate nasa 210. So, dapat ang retail nasa 330 to 340. Kasi, 300 to Kasi- 340. 330 to 340. Okay. Oh. So dito kasi kapag bumabagsak na sa mga palengke, iba na yung presyo eh, 'di ba Kasendong? Though doon sa pinagkunan, mababa. Mas Ay, sakto mababa. lang, kumbaga. 'Di ba? Hanggang magkano ba talaga yung tamang presyo o talagang depende rin ho yan sa bawat lugar Kasendong? Yeah, ang kinocompute natin, no, yung 210 kung live weight. Pag nakatay na yan, plus markup ng retailer, dapat nasa 330 to 340 yung kasim. Yung liempo dapat nasa 360 maximum. No? 60, Hindi abot ng 400 pesos. Nako, pero yung iba, ano, taas eh. Despite meron tayong may ASF yung ibang mga naapektuhan Kasendong, kumusta naman yung pagtugon, yung pagharap ng gobyerno lalo sa inyong hanay sa sektor ng agrikultura dito sa mga ganito pong uri ng sakit? Siyempre, ang inaabangan ng mga kababayan natin, yung mga magbababoy, yung bakuna. Bakuna, of course. yan, oo. Sa mga poultry naman, yung bakuna rin sa bird flu. Ano na ho ang update ho natin doon sa pagtugon sa mga ganito pong sakit po sa mga hayop? Ayop. Yeah. So far, yung vaccine hindi pa rin proven, no, sa okay. ASF. So ang advice pa rin natin is yung biosecurity. Yung binaksin kasi sa mga patiner, nagsishading. Ibig sabihin, yung mga katabi na hindi na vaccine, pwede mag-spread yun kasi live vaccine yun. No? So yung inahin din, tinamaan, lalong makakaproblema. Yeah. Okay. So far yun ang nakikita natin na kailangan. Alright. Naku, Kasendong, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pong mga panawagan, advice ho sa ating pong Department of Agriculture and of course sa ating pong mga Sa publiko, lalo na. sa mga consumer, lalo sa mga namamalengke ho ngayon. Yeah, so far stabilized naman ang presyo natin. We hope na hindi tumaas, no, dahil yung Vietnam at Thailand Stable din ang supply. tumaas ng 3 to 4 dollars per metric ton. So Dollars. tinitingnan natin itong susunod na linggo, tumaas pa yan. Medyo may adjustment itong May yung presyo ng bigas ulit natin. Alright. Naku, sige po. Marami pong salamat, Kasendong, sa inyo pong oras. Ingat po kayo. Magandang umaga po, sir. Good morning po. Maraming salamat. Salamat po, salamat. Alright, si Engineer Rosendo, so po yan ang inyo po napakinggan ng chairman po ng samang industriya ng agrikultura. Grabe! Mahal pa rin ho talaga. No? Isda at asukal Isda, pala, no? asukal. Yung tutok nung oo, nasabing kautusan. yung AO number 20. So, target po na mapababa ang presyo.
Isda pala, no? So, Ang dami pa ng mga uri ng isda. isda kasi ngayon eh. Oo di nga. ba? Sabi nga nila, di ba? Kahit may gulay din minsan eh, no? Oo, gulay. Mas gusto nilang, sige magbaboy na nga lang tayo. Kasi medyo malaki yung diferensya. Baboy tsaka yung manok halos hindi naman. Although yung manok mas mura talaga. 'Di ba? So yun yung mga kadalasan choices nating mga consumer. All right, speaking of isda pala ito. Ano kayang ginawa nitong mga ito? Ilang opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na harap sa kasong katiwalian. Bakit kaya Patrol 30 Jelly Mendez? Kinasuhan ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos masangkot sa katiwalian na harap sa kasong 2 counts sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption Practices Act dahil sa pagbibigay ng mahigit 2 bilyong pisong halaga ng kontrata sa British company na SRT Marine System Solutions Limited sa United Kingdom noong 2018. Kabilang sa kinasuhan dahil sa katiwalian sina former DA Undersecretary for Fisheries Eduardo Gongona, former Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Demosthenes Escoto na sinibak kamakailan at si SRT UK Chief Executive Officer Simon Tucker. Ayon sa Ombudsman, ang pagpapapasok sa isang kontrata, pagbibigay ng lisensya, permita, benepisyo at pribilehiyo ang pagiging mapanglamang at kagustuhan ng mga nabanggit na opisyal sa isang pribadong kumpanya ay nagdulot lamang ng pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular na sa pangisdaan. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang reklamo laban kina DA Assistant Secretary Hansel Didulo at Richard Hurd ng SRT na inihain niya ni Attorney James Mier Victoriano dahil sa kakulangan ng ebidensya kaugnay sa naturang aligasyon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang oras 5:46. Arangkada Balita. Tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Arangkada Balita. Tayo po ay tumanggap ng ilang mga pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. Company driver arestado dahil sa droga kasabuat na katakas. Mula Kamanava, ihatid yan ni Beth Samson. Arestado ng Caloocan PNP ang isang lalaki sa paglabag sa Article 15 of the Revised Penal Code, Resistance and Disobedience to Agent of Person in Authority at Section 11, Possession of Dangerous Drugs, kaugnay pa rin ng sinasigawang simultaneous anti-criminality law o enforcement operation o ng sakleo. Ayon kay Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta, alas 11:55 gabi ng Sabado nang masakote ang suspect sa Carnation Street, Barangay 174, Camarin, Caloocan na si alias Rachel, 43, company driver ng 2435 Waling-Waling Street, corner Carnation Street, Barangay 174, Camarin. Nagpapatrolya ang mga operatiba ng Cadena de Amor Police Substation 11 nang mapansin ang isang lalaki na nakikipag-usap sa nabanggit na suspect at kalaunan ay may inabot na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nang lapitan ng mga pulis upang kumprontahin, tumakbo na ito agad at agad namang na-corner ng pulisya ang suspect. Nakumpiska na sa posesyon ng suspect ang 25.7 grams ng shabu na may standard drug price value na 174,760 pesos, samantalang nakatakas ang kasama nito. Metro Patrol Beth Samson para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, 6 na wanted person dyan sa lalawigan ng Cagayan, arestado na. Detalye ng balita ay hatid naman ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning. Sa pinaitig ng kampanya ng Cagayan PNP Lab sa mga nagtatago sa batas ay 6 na namang wanted person ang kanilang naresto sa magkakaiwalay na operasyon. Ayon sa report mula sa Provincial Investigation and Detective Management Unit, 2 wanted ang nakuli ng Lalo Police Station at tig-isa naman ang himpilan ng Rizal, Tuguegarao, Enrile at Apari. Kasama estapa ang kinaharap ng 2 suspect na sina alias Maya
30 years old. At ang isa pang nagngangalang Ani, parehong residente ng Barangay Sentro, Lalo, Cagayan, na may irekomendang piyansa na 18,000 piso bawat isa. Samantalang 4 pang nakuling wanted ay umaharap naman ng kasong 35 TEPA Acts of Lascivious Business. Ang mga akusado ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest at pansamantalang nasa kustodya ang mga ito ng pila ng pulisya na nagpatupad ng warrant of arrest. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Dalawang kandidato sa pagka-alkalde sa Mexico ang natagpuan patay. Kinilala ang mga biktimang sina Alberto Garcia na tumatakbo bilang alkalde ng Oaxaca at Noe Ramos Peretriz na re-electionist ng Ciudad Mante. Batay sa investigasyon ng binugbog si Garcia hanggang sa mapatay ito habang si Peretriz naman ay sinasabing sinaksak ng hindi pa nakikilalang suspect. Iginit pa ng mga otoridad ng eleksyon ngayong taon ang may tuturing na pinakamarahas sa kanilang bansa. Samantala umakyat na sa 17 ang bilang ng mga kandidatong pinapaslang. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pasok na sa 2024 Paris Olympics ang rower na si Giovanni Delgaco. Tinapos ni Delgaco ang Asia-Oceania Qualification Tournament sa ika-4 na pwesto. Dahil dito nakakuha ng Filipino rower ang isa sa 5 slot na inilaan para sa women's singles sculls. At dahil nga po dyan, din, 11 Pilipino na ang opisyal na nag-qualify sa Olympics. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Nagpatalbugan sa swimsuit challenge ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024 Sexy niyan. bilang bahagi ng kanilang preliminary contest. Kaugnay nito tinanghal si Stacy Daniela Gabriel ng Cainta Rizal na Miss Wii Sports at isa sa 8 Aqua Angels. Samantala kokoronahan ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D ang kanya magiging successor sa final competition next month na ho ito sa Mayo 22. Arangkada Balita! At syempre, para sa ating viral news, nako, Papa, ano na bang nangyari, Papa? Kinaliwan po ng mga netizens ang isang taong gulang na bata matapos i-upload ng kanyang ama ang video ng anak na hinihikayat siyang pumalakpak sa pamamagitan ng pagtitig sa kanya ng mahigpit o masinsinan. Aba, 1-year-old pa lang yan ha. Kwento ng nag-uploader na si Joe Mende. Ilang beses na siyang tinitigan ng bata kada kasi hindi siya pumapalakpak. Kaya naisipan niyang kunan ito ng video. Dagdag pa ni Jom, aliw na aliw sila ng kanyang nanay o sa ginagawa ng bata. Talaga, tinititigan talaga. Komento naman ng mga netizens, may future tong batang to, ha? Future na buli ka, ha? Si Papa naman kasi, wala raw ka support. Oo nga naman. O, ayan, nakakatuwa tong batang to, ha? Pero alam niya na yung yung dapat na pumalakpak ka dahil may ginawa akong maganda. O, ayan. Papa, palakpak na. Palakpak na raw kasi nag-shoot naman yata si Bibi, 1-year-old lang. Yan po mga kaibigan na ating viral news for today. Unang first working day of the week. Ayan. Alright, akala ko sabi niya, Papa, gatas. Bumili ka Hindi na. nga, tinititigan pang ganun no?
Nakakatawa naman yung bata. Alright, bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po muna ibabati sa mga nagdiriwang ho ng kanilang pong karawan ngayong araw ho na ito. Ay, meron ng, ba? Monday. Happy birthday ho sa atin pong floor manager na si Arnold Belen. Kuya Arnold! Hala ko dati. Ito ba si Kuya Arnold? Buwan-buwan nagbe-birthday ito. Matindi yan si... Iba to 25th birthday pala niya ngayon. 25th ba? 25th na siya. Sa aliw. Alright. At teka lang, meron palang isa pong pag-uulat po dito. Kapapasok pa lamang ko na balita, may sunog po na nagaganap sa Barangay ingat po Rosario. Dito lang, sa may Pasig City, itinaas na sa ikatlong alarma po ito. Antabay lamang po para sa mga update kaugnay po sa nangyayari nga pong sunog sa Pasig City. At maraming salamat din sa ating mga nakasama sa News Center. At kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niya nagadagad, panibagong bugso ng balitaan, kasama naman si Johnny Manes sa pamamagitan ng Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.